Ngayong araw nga ay magluluto ako ng ampalaya kasi merong bagong pitas si mama. Tapos meron naman kaming galing sa rep na parang medyo matagal na. Hindi naman sa sobrang tagal pero siguro mga 3 araw na sa rep. At eto nga sinimulan ko na hiwain at tanggalin yung puti sa gitna. Yun din kasi yung nagpapapait sa ampalaya. Kaya naman ang pagkatapos kong hiwain ay binigay ko nga kay mama kasi lalamasin niya ng asin. Pagkatapos ay hiniwa ko na din yung mga sibuyas at bawang. At ito namang repolyo ay ihalo ko sa sopas. Bali ginisang ampalaya nga na may itlog at yung sopas ay hapunan namin. Nang matapos nga ako sa mga paghihiwa ay isa-isa ko na nga nilagay dito sa lababo yung gagamitin ko para sa lulutuin ko. Kung makikita nyo nga ay yung lutuan namin ay doon mismo nakapatong sa may lababo namin kasi hindi pa nga siya nagagawa at sira. Bali pagkasalang ko nga ng kawali ay agad ako naglagay ng mantika. Yan yung pinagprituhan ng mga longganisa at iba pang frozen. Para dagdag flavor na din at hindi na gumastos pa ng iba pang mantika. At yan nga, ginisa ko lang yung sibuyas, bawang at kamatis hanggang sa malamog. Saka ko nilagay yung ampalaya. Sabi nga nila kapag nagluluto ng ampalaya, hindi daw dapat hinahalo. Ewan ko, ako kasi hindi ako naniniwala dahil wala naman sa paghahalo yung problema sa luto. At saka talaga namang mapait na yung ampalaya kaya hindi na natin mababago yun. Pero napakasustansya naman kasi talaga at nasa atin na lang kung paano natin pasasarapin yung luto. Bali sinalin ko na nga lang yung nalutong ampalaya at dito nga sa parehong kawali ay dito ako naggisa ng sibuyas, bawang, corned beef at saka hinalo ko na din yung macaroni. Sa ngayon kasi ay ito pa lang talaga yung kawali naming malaki kaya naman dito ako madalas na nagluluto. At syempre dahil nga sopas ay maraming sabaw kaya naman ito ang ginagamit ko talagang kawali. Kinabukasan nga nang makapahinga na ay ito umalis ako para pumunta sa hardware. Ngayon na kasi ako bibili ng mga gagamitin para dun sa pagpapagawa ng lababo, ng mga tubo, ng gripo at saka yung sesementohan yung harap ng pintuan. Yung tapakan kasi sa may harap ng pintuan namin ay nagkakrak na. Mabuti nga at may nabibili na supot-supot lang na buhangin at semento. Kaya pagkapamili ko ay agad na ako umuwi para naman masimulan na yung tubo. At dito nga kay Jerry, nakababata ko, siya yung lagi kong tinatawag kapag may problema dito. Ayan nga kung mapapansin nyo, yung lumang tubo namin na bakal, yan kasi yung nilagay ng mga naggagawa dito sa bahay. At dahil nga natapos na yung lababo namin at gawa na at may tubig na rin ang gripo, ayan at naghugas na ako. Siya nga pala guys, sa June 20, araw ng birthday ko at mismong opening ng Siosaya Unlimited business ko. Sa 50 pesos mo nga ay meron ka ng dalawang malaking siomay, only rice, only soft drinks at free sabaw pa. Kaya naman magkita-kita tayo sa June 20, alas 9 ng umaga ay open na. So yun lang muna sa ngayon guys. Thank you for watching.